sama-sama tayong magiging saksi. Sa ibang balita naman, ang pagbaliktad ng daloy ng EDSA Bus Carousel ang isa sa iniisip na solusyon ng Transportation Department para po sa problema ng mga pasaway na pumapasok pa rin sa EDSA Busway. Si Senator Sherwin Gatchalian naman tumaging magkomento kung kapatid nga niya ang may-ari ng luxury vehicle na nasita habang gamit ang number 7 na plaka. Saksi si Joseph Moro. Ang driver ng kontrobersyal na puting luxury vehicle na ito nagpaliwanag sa Land Transportation Office kahapon na masakit daw ang kanyang tiyan at nagmamadali nung linggo ng gabi kaya siya pumasok sa northbound lane ng EDSA Busway. Pero sa kuha ng CCTV ng MMDA, hindi naman mabigat ang trapiko sa mga oras na yon sa labas ng busway. Pinatawa na ng 9,000 pisong multa ang driver. Sabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista, iniimbestigahan nila ang insidente para alamin kung may dagdag pang pananagutan. Gamit ng SUV ang Protocol Plate 7 na pang-senador. Sa paglutang ng driver, lumabas na ang sasakyan ay pagmamayari ng Orient Pacific Corporation, kumpanyang pinamumunuan ni Kenneth Tan Gatchalian, tumatakbong kongresista sa Valenzuela. Kapatid siya ni Senador Sherwin Gatchalian. Sa kapatid niyo po ba yan? Or sa brother niyo yung sasakyan? Andun na sa LTO yung mga documents, no? So, iwan na lang natin sa LTO. Posible po kayang sa inyo yung plane, pero nagamit lang po ng kapatid. Iwan na lang natin sa LTO, guys. Sa isang pahayag, sinabi ni Gatchalian na hindi niya kinukonsinti ang ginawang traffic violation ng Orient Pacific Corporation. Balak magpatawag ng pagdinig tungkol sa issue si Senador Raffy Tulfo, Chairman ng Senate Committee on Public Services. Ang DOTR naman pinag-aaralan ng ilang pagbabago sa EDSA Busway lalo tila nagiging takaw pasaway ito sa mga gustong tumakas sa traffic sa EDSA. Isa na riyan ang pagbabawa sa mga iniisyong protocol plates sa mga opisyal ng gobyerno. Tig-2 protocol plates ang binibigay ngayon sa kada senador. Para talagang yung plate is to be used only by the official. No? Yeah, decision na ni SP yan. I think si SP will know the best. Pinag-iisipan rin ng Department of Transportation na baligtarin ang daloy ng EDSA Bus Carousel. Halimbawa, sa halip na kasabay yung EDSA Bus Carousel na mga pan-northbound na sasakyan, gagawin itong salungat o patimog. Ito raw ay para maging iwas pasaway ang carousel. Para talagang exclusive na lang yung busway for the buses, no? For public utility vehicles. Tapos yung pintuan ng bus na sa right side din, no? So meron ding mga safety considerations, no? Mas madali po. Bakit? Para hindi po mahirapan sumakay yung mga tao. Pagka binaligtad po kasi, yung mga pasahero, hindi na po magkakaroon ng siksikan. Kinakausap na nila ang mga kumpanya na nag-ooperate ng busway at maaaring magkadesisyon kung itutuloy ito bago matapos ang taon. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Humarap sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara ang dating anti-drug police officer na si Colonel Eduardo Asierto at isiniwalat na may binigay na proteksyon si dating Pangulong Duterte sa ilang mga drug personality umano. Ang DOJ may binubuo ng task force para imbestigahan ang umano'y extrajudicial killings sa drug war. Saksi, si Tina Panganiban Perez. 7 taon na ang nakararaan, pero sariwa pa para kay Arsenia Chico ang sakit ng pagkawala ng 2 anak. Araw lang ang pagitan ng mapatay sila sa umano'y operasyon kontra droga. Tinaniman pa raw ng droga at baril ang isa sa kanila. Gusto ko po talagang lumaban. Gusto ko pong mabigyan ng katarungan yung pagkamatay nila. Walang napanagot at nadagdag lang ang mga anak sa mahabang listahan ng mga pinatay. Pero pag-asa ngayon ang hatid para sa mga gaya ni Arsenia, ang binubuo ngayong task force ng Department of Justice para imbestigahan ang mga umano'y extrajudicial killings o EJK sa Duterte drug war. Ang PNP naman, hinahalungkat na rin ang record ng mga hindi nalutas na kaso ng patayan. Mabigat po ito na hamon po dahil we're talking about thousands of deaths. No matter how long will it take, talagang tatrabahuhin po natin. Sa Kamara tuloy rin ang investigasyon ng Quad Committee sa drug war. Kanina napaiyak si dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban nang makaharap si dating Anti-Drugs Police Officer Colonel Eduardo Asierto. Ito ang unang beses na nagkita ang dalawa matapos bawiin ni Guban
Ang akusasyong si Asierto ang nag-facilitate umano ng smuggling ng illegal na droga sa loob ng mga magnetic lifters. For 6 years, sir. Sir, let's go to work. Salamat, Jimmy. Salamat. Ingat ka. Dati nang sinabi ni Guba na napilitan siyang ituro si Asierto sa takot kina Davao Congressman Polong Duterte at Attorney Man Scarpio, asawa ni Vice President Sara Duterte. Pati na rin daw kay dating Economic Advisor Michael Yang na talaga umanong may kinalaman sa pagpuslit ng droga. Sabi naman ni Asierto, isinumite niya ang intelligence report kay NOA PNP Chief Bato de la Rosa, pero di raw ito pinansin. Nadiskubre namin yung protection na ibinigay ni Pangulong Duterte sa dalawang drug personalities na si Michael Yang at si Alan Lim. Sa tingin ko po, yan yung pinakamalaking accomplishment ko. Kaya lang nga po is nalagasan ako ng dalawang kasama ko. During that time, Mr. Chair, walang Michael Yang eh. Ang alam ko lang na sinabi ni Colonel Asierto is Johnson Chua, which is both. Talagang subject namin dalawa yon. But there was no Michael Yang during that time. Hinihinga namin ng reaksyon sina Duterte, anak na si Congressman Duterte at si Carpio, pero wala sila sa pagdinig. Sa sulat na ipinadala ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakasaad na duda raw si Duterte sa integridad ng Quadcom na isa umanong political ploy para idiin siya sa mga krimeng di naman daw nito ginawa. Nababahala rin ng dating Pangulo dahil pinipilit umano ng Quadcom na magsinungaling ang mga resource person nito. Pwede na rin daw manghingi na lang ang komite ng transcript ng kanyang mga sinabi sa Senado tungkol sa war on drugs dahil marami na siyang nasabi roon. Hindi nakapagpigil ang ilang chair ng Quadcom ng Kamara sa mga batikos ng dating Pangulo at mga kaalyado nito. Gayong wala naman daw bahid politika ang kanilang investigasyon. Enough! Enough with the gaslighting! Enough with the destruction! Enough with the squid tactics! Giit pa ng Quadcom, wala silang pinipilit. Forced admissions in any way was never part of Quadcom. We may not have extracted yet the information fully from them, but we never put words in their mouths. Wala rin sa pagdinig ang asawa ng bise na si Attorney Carpio at humingi muna ng kopya ng affidavits ng mga testigo. Nagpadala ng sulat ang Chief of Staff ni Senator Bongo na hindi siya makakadalo, pero hindi binanggit sa pagdinig kung bakit. Hinihingan din namin ang pahayag si Senador Bato de la Rosa at ang nabanggit na si Michael Yang. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Sabi po ng abogado ni Michael Yang na si Attorney Raymond Fortun, tatanungin pa raw niya ang kliyente kaugnay sa issue. Samantala, umuukid din po ng kasaysayan ng mga Filipino-American na kumandidato at nanalo sa 2024 US elections. Ang ilan po sa kanila uupo sa ikalawang termino ng kanilang posisyon. Gaya ni Steven Raga, ang kauna-unahang Filipino-American member ng New York State Assembly. Ganon din si Daly City, California Mayor Jocelyn Manalo at San Diego City Mayor Todd Gloria na lamang na sa mga boto. Kauna-unahang Filipino-American din sa California State Senate si Christopher Cabaldon na dating nagsilbi bilang mayor ng West Sacramento City sa loob ng mahigit 2 dekada. Malaki rin ang posibilidad na maupo sa California State Assembly si Jessica Calosa. Lamang na rin sa mga boto si Isabel Jurado na posibleng maging kauna-unahang PhilAm member ng Los Angeles City Council. Representative-elect naman ng District 14 sa Wisconsin State Assembly si Angelito Tenorio. Mga kapuso, 48 araw na lang. Pasko na. At kung medyo busy, huwag po kayo mag-alala dahil meron po isang Christmas pasyalan sa Marikina kung saan pwede namang pagsamahin ang pagsha-shopping, pagkain at paglalaro. At saksiron live, si Jamie Santos. Jamie! Pia, naghahanap ba kayo ng pasyalan ngayong Christmas season kasama inyong pamilya at barkada nang hindi lumalayo sa Metro Manila? Hindi na kailangan lumayo dahil dito sa Marikina may all-in-one pasyalan.
Pwede nang simulan ang pamimili ng mga regalong pamasko sa bazaar na ito sa Marikina. Mula sa damit at mga laruan, meron dito sa abot kayang halaga. Pag malapit na yung Christmas, medyo marami ng tao. Ngayong time, medyo onti lang kasi. Yes, nag-unti-unti na para sa akin mga apong makikute at saka sa mga inaanak. Bukod sa pagki-Christmas shopping, maraming aktibidad pa ang pwedeng gawin dito sa Marikina Riverbanks. Kung ang hanap nyo ay thrill at adrenaline rush, iba't ibang rides ang pwede nyong subukan dito kasama inyong friends at family. 50 to 100 pesos ang presyo ng ticket para sa rides. Ang pamilyang ito, inabutan naming nagdiriwang ng birthday ng bunsong anak. Na-enjoy naman po yung mga bata, lalo po yung anak ko, birthday po. Mae-enjoy din dito ang ilang larong perya tulad ng hagis piso. Kung mapagod sa pamimili, no problem. Maraming food stalls na pagpipilian dito. Bida naman ang higanteng Christmas string ito sa Bonifacio Global City. Hitik ito sa ilaw at ornaments gaya ng agaw pansing white bear na ito. Sa paanan ng Christmas tree, may igloo na entrada pala papunta sa isang magical mirror room na IG-worthy para sa holiday photos. May Christmas tree na pwedeng sakyan para libutin ng High Street. Tampok naman ang iba't ibang animated Christmas scenes sa kanilang fully integrated displays. Pia, balik tayo dito sa Marikina at pwedeng simulan ang pamamasyal dito mula 4 p.m. hanggang 12 midnight, mula Lunes hanggang Sabado, pero pagdating ng Linggo hanggang alas 11 lamang sila ng gabi. At live mula rito sa Marikina para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Sa unang pagkakataon mula na maupo sa pwesto, hindi muna dadalo sa Asia-Pacific Economic Cooperation na APEC Summit si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Presidential Communications Office, isa sa mga dahilan ay para mas matutukan niya ang pagtugon sa kalamidad. Itinalaga si Acting Trade Secretary Maria Cristina Aldeguer Roque bilang Special Envoy sa APEC Economic Leaders Week na gaganapin sa Lima, Peru. Happy to be back ang GOT7 member at K-actor na si Park Jin-young na natapos na ang mandatory military service. At si Julian San Jose naman nagkwento tungkol sa trending lip-sync moment ni Marian Rivera. Narito ang showbiz saksi ni Aubrey Carampel. Definitely a night to remember para kay Julian San Jose ang naganap na Halloween dinner sa tahanan ng Dongyan. Napuno yan ng kasiyahan at joke time, lalo nang mag-lip-sync si Marian sa gitna ng kanilang karaoke session. Di ko kasi namalayan na may gumagano na pala, naghahagis na ng mic si Ate Marian. Aniya, di lang sila sa dinner na busog, kundi pati sa katatawanan. Nagulat na lang ako siya, parang wow, nag-trend talaga si Ate yan. Lokohan lang talaga kasi yun, kasi syempre karaoke lang yun. Very gracious and generous hosts daw ang Kapuso Royal couple. Hanggang sa magtapos ang gabi, thankful si Julian kina Marian at Dingdong, lalo na sa pieces of advice na nakuha niya mula sa kanila. Welcome home, Park Jin-young! Sa photos nakuha ng kanyang label na BH Entertainment, baka sa mukha at ngiti ng Korean singer and actor ang kanyang saya sa pagtatapos ng kanyang military enlistment. Reunited din sila ng kanyang GOT7 fam na sina Bam Bam at Yeogyung na sumunod sa kanya mula sa base. Hit pa ni Jin-young, naghahanda na sila sa upcoming album ng grupo. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel ang inyong saksi. Mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi.